Malaking bawas sa presyo sa kada litro ng diesel, posibleng ipatupad muli ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Panibagong balasahan, ipinatupad ng pamunuan ng pambansang pulisya. 6 na general inilipat ng pwesto. Vice President Sara Duterte sinabing maraming kumita sa impeachment case laban sa kanya. Kampo ng inarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta umaasang makakapagpiyansa ngayong araw. Nationwide campaign para sa pagpapasa ng anti-political dynasty law inilunsad. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 8, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa mga balita ngayong tanghali. Inaasahang bababa ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Inahayag ito ni Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad sa isang panayam kanina. Sa kanilang kalkulasyon, maaaring bumaba ng nasa 9 pesos kada litro ang diesel habang 12 pesos kada litro naman ang inaasahang tapyas sa presyo ng kerosene. Gayunman, ang gasolina ay maaaring madagdagan mula 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos. Batay pa lang ito sa 4 trading days at posible pang magbago sa darating na weekend. Ang Department of Energy ang nagtatakda ngayon ng presyo ng langis sa bansa dahil sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Muling hinikayat ng Department of Energy ang publiko na agad i-report sa kanilang tanggapan ang mga gasolinahang ayaw magbenta ng langis. Ito'y kasunod ng mga napaulat na may ilang gasoline stations ang umano'y ayaw nang magbenta ng diesel kahit Biyernes pa lamang kapag mayroong inaasahang oil price hike sa susunod na linggo. Ngunit bigla na lamang umanong nagkakaroon ng mga ito ng stock kung kailan magiging epektibo ang oil price adjustment. Ang kay Energy Secretary Sharon Garin, i-report sa DOE ang mga ganitong kaso. Gayon din ang hoarding activities ng langis. Payo ng kalihim, mas mainam kung sasamahan ito ng dokumento at litrato sa kaipadala sa Citizens e-Report System Portal sa eGov app. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taon ayon sa inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority. Lumago lamang ng 2.8% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ngayong first quarter na mas mabagal kumpara noong huling quarter ng 2025 at mababa rin kung iahambing sa 4% na GDP sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ito na ang pinakamahinang pag-angat ng kabuhayan sa bansa mula noong 2021 o noong kasagsagan ng pandemya batay sa datos. Nanganganib na tumaas na naman ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng patuloy na paghina ng piso kontra dolyar at nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Bukod sa overall rate, pangunahing dahilan na rin ng pagtaas ng parating na monthly bill ng Meralco customers ang mataas nilang konsumo sa kuryente bunsod ng mainit na panahon. Inilabas ng Commission on Audit ang kanilang report hinggil sa mga tinanggap na salaries at allowances ng mga cabinet official noong 2025. Layunin nitong ipakita at masuri na rin ang publiko ang mga tinatanggap na sahod, allowance, bonus at iba pang benepisyo ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. May report si Evan Alvarez.
Bukas na sa publikong siyasati ng Report on Salaries and Allowances o ROSA na isinagawa ng Commission on Audit para sa taong 2025. Ang ROSA ay taunang ulat na ginagawa ng Commission on Audit upang ipakita at suriin ang mga tinatanggap na sahod, allowance, bonus at iba pang benepisyo ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Para sa mga opisyal ng gabinete ng Pangulo, nakakuha ng pinakamalaking sahod noong 2025 si Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na 6.66 million pesos. Sumunod naman ang dating Secretary ng Department of Justice at ngayong Ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na sumahod ng 5.976 million pesos. Pumangatlo si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment na mayroong 5.966 million pesos. Ikaapat si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na sumweldo naman ng 5.494 million pesos. Habang panglima si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Jose Francisco Benitez na may 5.378 million pesos. Top 6 sa may pinakamalaking sahod si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakakuha ng 5.202 million pesos. 5.163 million pesos naman ang naging sweldo sa buong taon ng 2025 ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Ikawalo si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na may 5.147 million pesos. Pangsyam sa listahan si Secretary Andres Centino na Presidential Advisor for Maritime Concerns na may 5 million pesos. Habang pangsampu naman si National Security Advisor Eduardo Año na may 4.97 million pesos. Bukod sa mga kalihim, kasama rin sa ino-audit ay ang mga natatanggap na sahod ng mga opisyal at board members ng government-owned or controlled corporation o GOCCs, water districts, state universities and colleges at iba pang ahensya ng gobyerno. Iniuulat ito ng COA upang mabantayan ang mga benepisyong natatanggap ng mga opisyal ng gobyerno na may iba't ibang mahalagang posisyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad ng panibagong balasahan ang pamunuan ng Philippine National Police sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Kasama sa inilipat ng pwesto ay ang Director ng Police Regional Office 4B o Mimaropa Region na si Police Brigadier General Jubencio Padua Jr. Inilagay siya bilang Director ng Police Regional Office 1 o Ilocos Region. Pinalitan naman ito sa pwesto ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz mula sa National Capital Region Police Office. Mula Police Regional Office 1, inilipat naman si Police Brigadier General Dindo Reyes sa Directorate for Controllership o DC bilang Director. Mula DC, inilagay naman sa Police Regional Office Negros Island Region si Police Brigadier General Romano Cardino. Abang mula Pro-NIR, inilagay naman si Police Brigadier General Arnold Ibay sa Directorate for Education and Training o DET. Mula DET, mapupunta naman sa NCRPO si Police Brigadier General Ben Liner Capili. Ang naturang reshuffle ay epektibo ngayong araw, May 8. Ang panibagong balasahan ay bunsod ng retirement ng ilang mataas na opisyal sa PNP. Namagitan ang Pilipinas bilang chair ng ASEAN sa pag-uusap ng Cambodia at Thailand upang ayusin ang hidwaan ng mga ito hinggil sa border issues. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinalakay nila sa kanilang pag-uusap ang mga hakbang para malutas ang land at maritime border issues ng dalawang bansa. Nagpasalamat naman ang dalawang leader ng nasabing bansa sa pag-mediate ng Pilipinas at kapwa nagkasundo na isulong ang pangmatagalang kapayapaan. There were many candid discussions about the border situation between Cambodia and Thailand. Although they have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement.
Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. This requires sincerity, good faith, and determination. Formal nang nagbukas ang 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings ngayong araw sa Mactan, Cebu. Formal na winelcome ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos ang mga leader ng ASEAN. Narito ang report ni Nel Maribohok live. Nel, anong mga paksa yung tatalakay ng mga leader ng ASEAN? Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Nel Maribohok. Hanggat wala pang inilalabas na temporary restraining order ang Supreme Court, walang dahilan para hindi ituloy ang impeachment trial sa Senado. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Ito ang tugon ng kongresista matapos ipahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court kapag na-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment. May report si Rosalie Coz. Walang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyong inihain laban sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Ito ay oras na bumoto ng pabor ang 1/3 ng House members sa resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment at endorso sa Senado. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court dahil tututulan nito ng ilang senador. We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. I don't see any reason why they should stop the Senate from convening into an impeachment court. Dagdag pa nito, hanggat walang temporary restraining order o kahalintulad na desisyon ng Korte Suprema, dapat magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment. There's a constitutional duty to proceed. If there is no TRO and there is no directive to stop by way of an injunction, it only means that the constitutional duty to proceed must be observed. No? The only time that the Senate should stop is if the Supreme Court will be issuing either a TRO or an injunction. Si House Justice Panel Member at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon naman, ipinauubaya na sa Senado ang desisyon kung kailan magko-convene bilang isang impeachment court. We will take to the Senate to make that determination po. So whatever it is that they would want to do relating po to the impeachment as soon as it gets sent, we will respect the wisdom of the Senate naman. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan po natin si Nel Maribohok na nasa Mactan, Cebu para sa formal na pagbubukas ng 48th Association of Southeast Asian Nations. Yes, Nel. Yes, aga mga hamon na kinakaharap ng rehiyon, partikular na sa naging epekto ng Middle East conflict, ang tatalakay ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong araw. Kanina formal na nagbukas ang 48th ASEAN Summit and related meetings.
Personal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos ang ASEAN leaders and representatives sa Mactan Expo Center dito sa Cebu. Sa talumpati ng Pangulo na siyang chairperson ng ASEAN ngayong taon, binigyan din niya ang kahalagahan na matalakay ang mga problemang dulot sa reyon ng gulo sa Middle East. For we meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders. Ayon kay PBBM, kailangan magkaisa ang ASEAN at pag-aralan ng mga hakbang para makatugon sa hamon na ito para na rin sa susunod na henerasyon. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. Sa pagsisimula ng sesyon, tinukoy ng Pangulo ang pangangailangan na masiguro ang katatagan ng supply ng enerhiya at pagkain. Nabanggit rin ni Pangulong Marcos ang pagsusulong ng clean energy at paggamit ng artificial intelligence. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Lumampas na sa kinakailangang boto sa House of Representatives ang bilang ng mga kongresistang susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman ito ikinagulat na ni VP Sara. Narito ang ulat ni Jed Neresina live. Jed, anong reaksyon ni VP Duterte doon sa sinasabing mahigit 200 na ang mga kongresistang susuporta umano sa impeachment laban sa kanya? Ella, sa halip na mangamba ay labis na ipinagtaka at kinwestiyon ni Vice President Duterte ang motibo sa likod ng naturang hakbang kaugnay ng kanyang impeachment. Nakarating na kay Vice President Sara Duterte ang impormasyon mayroon ng lagpas 1/3 o kinakailangang boto ng House of Representatives para maipadala na sa Senado ang articles of impeachment niya. Base sa pahayag ni Bicol Saraw Party List Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, umabot na sa 215 ang bilang ng mga kongresistang susuporta sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay VP Sara, marami na namang miyembro ng Kamara ang umano'y kumita sa kanyang kaso. Ang tanging hiling lang aniya sa mga ito, mapakinabangan o mabahaginan din ang mga nasasakupan o constituents ng mga ito. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. Unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Nauna nang inihayag ni VP Sara na hindi na niya masyadong pinapansin ang mga nagsasabing sigurado na ang kanyang pagkaka-impeach dahil may kanya-kanya namang opinyon ang mga tao kaugnay sa kanyang kinahaharap na reklamo. Hindi rin aniya siya natatakot na mapatalsik sa pwesto. Sinabi pa nito na marami pa namang paraan para makatulong siya sa taong bayan. Samantala, ibinahagi rin ng Vice Presidente ang naging pag-uusap nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang bisitahin ito sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya kung nandito pa rin ba daw kayo. Ella, kaugnay nitong impeachment ni Vice President Sara Duterte, patuloy yung paghahanda
ng iba't ibang mga panig gaya ng Senado. Patuloy yung paghahanda o naghahanda sila sa iba't ibang eventualities and possibilities, oras na ipadala o i-transmit sa kanila ng House of Representatives yung articles of impeachment ng pangalawang Pangulo. Samantala, yung defense team naman ni VP Sara dito sa impeachment, patuloy yung kanilang monitoring doon sa mga development na nangyayari sa impeachment case ni VP Sara at tiniyak nila yung kanilang kahandaan na depensahan yung pangalawang Pangulo oras na magsimula yung trial sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Sa gitna ng kanyang patuloy na pagliban sa Senado, naghain ang dalawang panukalang batas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng kanyang legislative staff noong Miyerkules, May 6. Kabilang dito ang Counter Foreign Interference Act na naglalayong bigyang definisyon at patawan ng parusa ang mga dayuhang nakikialam sa mga usapin ng bansa. Inihain din ang Senate Bill 2079 o ang National Police Clearance System o NPCS Act na may layo namang palakasin ang operasyon ng NPCS para sa mas maayos na centralized record ng mga krimen, warrants of arrest at impormasyon ng mga pugante o arestadong individual. Sa kasalukuyan, naharap ang senador sa isang ethics complaint dahil sa kanyang matagal na pag-absent sa Senado. Nakabalik na sa kustodiya ng Senado kahapon ang kontrobersyal na kontraktor na si Pacifico Curly Discaya. Ito ay matapos ang 1 linggong pananatili sa ospital matapos ang operasyon sa kanyang balikat. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nasa mabuting kalagayan si Discaya at ipagpapatuloy na lang ang kanyang recovery sa detention facility ng Senado. Isang tropical storm ang binabantayan ngayon ng Pag-asa na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Ayon sa Pag-asa, posibleng maging tropical depression o low pressure area na lamang ito pagpasok sa bansa, ngunit magdadala pa rin ng ulan sa Southern Luzon at Visayas sa Lunes hanggang Martes. Sa kasalukuyan, huling namataan ang bagyo sa layong 1,615 kilometro silangan ng Hilagang Silangang Mindanao na may lakas ng hangin na 75 km per hour. Samantala, patuloy na makararanas ng mainit at humid na panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa easterlies na may posibilidad ng biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Isang minor phreatic eruption ang naitala sa main crater ng Taal Volcano sa Batangas kanina madaling araw. Nagbuga ito ng nasa 300 meters na usok mula sa crater. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nangyari ito bandang 4:46 ng umaga. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Umaasa ang kampo ni Peanut Gallery Media Network founder and CEO na si Franco Mabanta na makakapag-bail ito ngayong araw. Gayunman, hindi inihayag ng abogado nitong si Attorney Bernice Rodriguez kung magkano ang piyansa nito kung sakali. Samantala, maayos naman umano ang naging kalagayan nito sa National Bureau of Investigation Facility sa Muntinlupa. Inaayos na ng National Bureau of Investigation ang mga panuntunan na kanilang isusumite kapag tinatawag o ipinatawag sila sa Kamara hinggil sa planong pagbuo ng panukalang batas laban sa paglaganap ng fake news sa online. Ayon sa NBI, hindi naman ito pamimigil sa malayang pamamahayag, kundi aksyon upang maiwasan ang paglalabasan ng mga hindi lehitimong media outlets sa social media. May ulat si Benedict Samson. Nakahanda ang National Bureau of Investigation sakaling ipatawag sila ng House of Representatives kung magsasagawa ito ng investigasyon hinggil sa pagkakaaresto nila sa Chief Executive Officer ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinisimulan na nilang ilatag ang mga irerekomenda nilang panuntunan na maaaring magamit sa paglalathala ng isang panukalang batas para labanan ang mga nagpapalaganap ng fake news online. Kailangan siguro magkaroon ng regulation on this matter para maiwasan na to.
maiwasan yung ganito. Tingnan natin, walang advertisement, wala namang pinagkukuhanan ng income, pero ang lalaki ng pera. Paglilinaw ng NBI Director, hindi nito layunin na mapigilan ang malayang pamamahayag, kundi ang posibleng krimen tulad na lamang ng ginawa ng PGMN kung saan nangikil umano ang mga ito ng nasa 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. So probably we will push a legislation to that effect to regulate, not to curtail but to regulate or to give some rules and regulation kung ano yung behavior. Kasi ang dami ngayon na wala namang background ng journalism, hindi nagana ng journalism, mas media na. Even on the small provinces, locality, yun na yung pinopost nila. And that's very unfair to you na mga nag-aral talaga, may background. Dagdag pa ng NBI, nagagamit na rin umano ng mga mapagsamantala ang social media upang kumita ng malaking halaga. Iyon yung malakas na proof na bakit may malaking demand na ganon. Bakit yung video na yan, last year pa pala ginawa, nasa kanila naman, nandun naman state, last year pa, bakit hindi lumalabas? Ibig sabihin dito, there is no intention of putting out this video. The intention is to get a big payout, malaking kita. Ayon pa sa NBI, nararapat nila na dumaan sa mga tamang proseso at may lisensya ang isang journalist dahil may ilan nila sa social media ang hindi naman mga lehitimong media personality. Bukod sa mga examination, importante rin nila na nasusunod ng mga ito ang mga ethical standards ng isang tunay na mamamahayag. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sugatan ang 7 Pinoy seafarers matapos ang naganap na pag-atake sa isang barko sa may Strait of Hormuz na sinasabing naganap noong May 5. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang pagbibigay ng tulong at suporta para sa 7 tripulante gayon din sa kanilang pamilya. May report si Mia Alonzo. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Philippine Embassy at Labor Attaché sa ospital hinggil sa kalagayan ng 7 Pilipinong tripulante na napaulat na nasugatan. Matapos ang nangyaring pag-atake sa barkong kanilang sinasakyan habang nasa may Strait of Hormuz. Hindi na tinukoy ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagkakakilanlan at kung saang ospital dinala ang mga ito. Ayon sa kalihim, ilan sa kanila ang nagtamo ng minor injuries habang may iba naman ang ginagamot pa sa intensive care unit. 4 with relatively minor injuries and 3 with serious injuries. Yung 3 ay nasa ICU. They're in ICU. Thank you, sir. But wala pa naman tayong naiulat na meron under threat yung kanilang buhay. But so far they are being treated. The information that I have right now is they're being treated in ICU. Sinabing nangyari ang Iranian drone sa isang barko sa may Strait of Hormuz noong May 5 kung saan sakay nito ang ilang Filipino crew. Nilinaw naman ng DMW na isang Malta flag vessel ang tinamaan ng drone attack taliwas sa naunang napabalita na isa itong friendship. Samantala, tiniyak naman ng DMW na aasikasuhin nila ang mga nasugatang seafarer, gayon din ang tulong at suporta para sa kanilang mga pamilya. Number 1, as well as also ensuring that their entitlements continue to be forthcoming, di ba? Kasi as you know, yung allotments ng 80% ng sweldo ng isang tripulante sa pamilya, diretso sa pamilya yan eh. So, yun ang isang purpose din namin to assure, to ascertain na talaga natatanggapan ng pamilya yung sustento nila na napakahalaga. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC na hanggang May 18, 2026 na lamang ang voter registration para sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections sa November ngayong taon. Binigyan diin ng komisyon na hindi na palalawigin pa ang naturang deadline. Ipinahayag naman ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na maraming mga bagong botante ang nagpatala mula sa sektor ng mga kabataan. Sa May 18 po matatapos ang registration of voters natin. 1.3 million na po ang mga bago na mga botante natin sa
kabataan. More or less, ganung bilang din ang boto ng ang botanteng nagpaparehistro bilang mga regular na mga botante natin. And natutuwa tayo dahil siyempre dumadami ang bilang na yan, lalo na pagpapalapit na at matatapos ang ating pong registration period sa May 18. Samantala, umabot na sa 2.3 million ang inaasahan lalahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections matapos madagdagan ng 100,000 na bagong rehistradong botante sa rehiyon. Inilunsad ngayong araw ang malawakang kampanya para sa pagpapasa ng isang anti-political dynasty law. Kabilang sa mga nangunguna rito si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang detalye hatid ng ulat ni Dante Amento Live. Dante, ito ba ang kauna-unahang grupo kontra political dynasty at ano yung kanilang mga pinaplanong hakbang upang wakasan yung pamamayagpag ng ganitong sistema sa bansa? Magandang tanghali, Aga. Hindi naman sila yung kauna-unahang grupo against political dynasty. Mayroon ng mga nagtangka noong mga nakaraan, subalit hindi nga lang nagtagumpay. At kanina nga ay formal na inilunsad ng grupong dapat isa lang ang nationwide campaign para sa pagpapasa ng isang anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Ang grupong ito ay koalisyon o binubuo ng iba't ibang civil society groups o organisasyon sa buong bansa tulad ng Isang Bayan Justice Reform Initiative. Suportado din ito ng maraming individual mula sa akademya, simbahan at non-governmental organization. Isa sa proponent o nagsusulong ng pagpapasa ng isang anti-political dynasty law si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa ilalim ng proseso, mangangalap ng mga pirma sa buong bansa, dapat makakuha ng 10% ng pirma ng kabuuang botante sa Pilipinas. Magsusumite ng petisyon sa Commission on Elections o COMELEC at titingnan kung may form and substance at kapag sapat ang bilang ng pirmang na nakolekta. Pagkatapos ay magsasagawa ng referendum o plebisito sa buong bansa para mapagtibay ang batas. Kampante naman ang grupo, kaya nilang maabot ang 10% na pirma o abot po yan ng 7 milyon na mga botante. Sa ilalim ng panukala, dapat isang kandidato lang ang hahawak ng pwesto sa national government at local government mula sa isang pamilya. Binigyang din ng grupo, dapat ang taong bayan na ang mismong magpasa ng batas dahil bigo ang Kongreso na magsabatas ng anti-political dynasty sa loob ng mahigit 40 taon. Yan muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Arestado ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 3 suspect sa pagbebenta ng SMS blaster sa magkahiwalay na lugar. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang naturang SMS blaster mula pa sa operasyon ng mga nagsarang Philippine offshore gaming operator sa Pogo sa bansa. May report si Leia Ilaghan. Huli ng mga tauhan ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police ang 3 suspect dahil sa pagbebenta ng SMS blaster machine na ginagamit sa online scam. Ayon kay ACG Director, Police Major General Wilson Asweta, naaresto ang mga suspect sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite at Parañaque City. Resulta niya ito ng mahigpit na cyber patrolling kung saan natuklasan ang kanilang ginagawang pagbebenta online ng SMS blaster sa halagang 20,000 pesos. Sinabi pa ni Major General Asweta na kayang magpadala ng mass message ng SMS blaster machine o libong messages sa loob ng 100 metro. So pag ito ay mapunta pa sa mga ibang tao na may balak na masama, ito ay malaki ang magagawa nito, effect sa ating community. Gagamitin ito sa scam. Dagdag ni Asweta, pull-out items ang SMS blaster mula sa mga nagsarang operasyon ng Pogo sa bansa. Paalala po sa mga bumibili o may plano palang bumili ng mga SMS blaster, ito po ay pinagbabawal ng batas. At pag nahuli po kayo, ay talagang kayo ay makukulong. So as of now, nakakulong po ang ating mga nahuli. So they are still under the process ng ating preliminary investigations.
Sa ngayon, patuloy ang operasyon ng ACG para sa iba pang SMS blaster na ibinibenta sa merkado. Nahaharap ang mga suspects sa misuse of devices sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na hinuli ni Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilao ang driver ng isang ride-hailing company sa Panay Avenue, Quezon City kahapon, May 7. Ayon sa LTO, dahil ito sa pagiging reckless ng driver. Muntik umanong maabangga ng driver ang LTO Mobile Patrol matapos itong lumipat ng linya ng walang signal light. Nang parahin ay nagtangka pa itong tumakas, dahilan para habulin ng mga LTO enforcer hanggang sa ito ay mapara at maisyuhan ng ticket. Sinuspindi na ng 70 araw ang lisensya ng driver at pinaharap ito sa pagdinig sa darating na May 14 para pagpaliwanagin. Patuloy pa rin dumaraan sa konsultasyon ng panukala ang Reframed General Education Curriculum. Ito ang paglilinaw ng Commission on Higher Education at CHED matapos questionin ng ilang guro ang pagtanggal sa ilang subject na ayon sa kanila ay mahalaga sa paghubog sa moral ng mga estudyante. May ulat si Mia Alonzo. Binigyang diin ng Commission on Higher Education na hindi pa pinal ang panukalang Reframed General Education Curriculum at patuloy pa rin itong dumaraan sa konsultasyon kasama ang mga higher education institution, mga guro, estudyante, professional organizations at iba pang stakeholders sa edukasyon. Kasunod ito ng pagtutol ng ilang professors at teachers sa inilabas na panukalang pagbabago sa General Education Curriculum sa kolehiyo. Sa ilalim nito, plano na wag nang isama sa mga core GE subjects ang ethics, art appreciation at contemporary world upang maiwasan ang pag-uulit ng mga aralin na itinuturo sa senior high school at mas maituon ang pag-aaral sa mga specialized subjects sa kolehiyo. Pero hindi dito sang-ayon ang ilang stakeholders sa education sector. Sa isang liham na ipinadala kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, binatikos ni Professor Severo Brillantes ng Polytechnic University of the Philippines ang panukala. Ayon kay Brillantes, mahalaga ang mga GE subject dahil hindi lamang ito naghahanda ng mga estudyante para sa trabaho, kundi humuhubog din ito sa kanilang pag-iisip, pagpapahalaga at pananagutan sa lipunan. Iginiit din ito na hindi dapat tignan ng kolehiyo bilang paghahanda lamang sa pagtatrabaho dahil mahalaga rin ang paglinang ng kritikal na pag-iisip, moralidad at pagiging responsableng mamamayan. Sa panig naman ng CHED, nilinaw nila na hindi pa pinal ang Reframed GE. Ipinaliwanag nila na dadaan pa sa masusing deliberasyon ang planong pagrepaso sa curriculum kung saan pag-aaralan ng lahat ng suhestyon at komento ng mga stakeholder upang matiyak na malinaw, angkop at nakaayon ito sa local at international standards. Ang mga ito ay dadaan sa pagsusuri ng Technical Panel for General Education o TPGE. Patuloy pang makikipag-ugnayan ang CHED sa mga stakeholder sa pamamagitan ng dagdag consultation mechanism upang matiyak na ang magiging pinal na polisiya ay dumaan sa masusing pag-aaral, may makabuluhang partisipasyon at nakatuon sa kapakanan ng mga Pilipinong mag-aaral at higher education. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing tinutulan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Boracay ang panukalang 7.78 billion peso Boracay Bridge Project ng San Miguel Corporation dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, trapiko at kabuhayan ng mga residente sa isla. Ayon sa PCCI Boracay, maaring maapektuhan ang marine ecosystem, shoreline at sikat na puting buhangin ng Boracay kapag nagkaroon ng permanenteng land connection papunta sa isla. Pinangangambahan din ng grupo ang posibleng sobrang pagdami ng turista at sasakyan na maaaring magdulot ng dagdag na pressure sa waste management, infrastruktura at likas na yaman ng Boracay.
Iginiit ng PCCI Boracay na mas dapat unahin ang pagpapaunlad ng healthcare, port facilities, environmental protection at waste management sa halip na malakihang bridge project. Nag-umpisa na ang Food for Work program ng lokal na pamahalaan ng Kamalig Albay para sa mga kababayang naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Salatandol, live mula sa Legazpi City, Albay. Ryan, kumusta ang ginagawang pagtugon ngayon ng pamahalaan sa mga pamilyang apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon? Yes, Ella, magandang tanghali. Kaliwat kanan nga itong ginagawang pagtugon ng lokal na pamahalaan ng Albay at ng iba't ibang sangay ng pamahalaan dito sa mga apektado ng pag-alboruto nitong Bulkang Mayon. Ella, nag-umpisa na ang Food for Work program ng lokal na pamahalaan ng Kamalig Albay. Pinangunahan ito ng lokal na pamahalaan ng Kamalig kasama ang Bureau of Fire Protection. 350 ng mga residente na mula sa Kamalig Albay ay nagtulong-tulong upang maglinis ng mga debris at ashfall na mula sa Bulkang Mayon. Ang mga ito ay mula sa barangay Anuling, Suwa, Tumpa, Kirangay, Kabangan at Salugan. Layo ng programa na makatulong sa mga kababayan na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon at maibalik ang kalinisan sa mga kalsada upang maging ligtas itong daanan. Ang programang ito ay magtatagal ng 6 na araw at makatatanggap ng mga food items ang mga kasali dito. Namigay din ang provincial government ng Albay ng tag 10 kilong bigas at mga kagamitan sa pagsasaka sa 441 na ating mga kababayang farmers sa Kamalig Albay. At Ella, ngayon lang ay nagbigay din ang lokal na pamahalaan ng probinsya ng Albay ng tulong sa ating mga livestock farmers dito din sa Kamalig Albay. At tanin mo ng latest live mula sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Naghahanda na ang lalawigan ng Antique para sa mas matinding epekto ng El Nino phenomenon. Dahil dito, isinusulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang pagbili ng 2 water tankers upang matugunan ang kakulangan ng tubig sa ilang mga barangay. Ayon sa Antique PDRRMO, nakakaranas na ng water shortage ang ilang mga barangay, partikular na sa mga upland areas ng bayan ng Hamtik. Plano ng tanggapan na gamitin ang nasa 10 milyong piso na savings mula sa kanilang mga proyekto noong 2020 para sa pagbili ng mga nasabing tanker. Inaasahang magpupulong ang PDRRMO Council sa susunod na linggo sa sandaling maalagdaan ni Governor Paulo Everardo Javier ang executive order para sa pagbuo ng Task Force El Nino. Isinusulong ngayon ang mas sustainable na solusyon sa enerhiya sa isinagawang Solar Rooftop Campaign Roadshow sa lungsod ng Lawag. Pinangunahan ito ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte, katuwang ang ilang higanteng kumpanya upang hikayatin ng mga sambahayan at small businesses na lumipat sa renewable energy. Sa ilalim ng nasabing programa, maaari nang magpalagay ng solar rooftop systems ang mga eligible applicants sa pamamagitan ng flexible financing options na hindi na nangangailangan ng bank collateral. Sa tulong ng GCash at Fuse Financing Inc., maaaring bayaran ang installation sa loob ng 3 hanggang 10 taon sa halagang mababa pa sa 1,000 at 300 piso kada buwan. Nababahala ngayon ang Bureau of Fishery and Aquatic Resources o BFAR Region 3 sa posibleng pagkakaroon ng fish kill bilang epekto ng nararanasang pagtaas ng temperatura. Kaya naman payo ng BFAR sa mga fish pond owners sa rehiyon na magsagawa na rin ng early harvest sa kanilang mga alagang isda. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, may kaso na ba ng fish kill sa Central Luzon at ano naman yung hakbang ng BFAR para makaiwas sa fish kill lalo na sa mga palaisdaan? Magandang tanghali, Aga. Ayon sa BFAR Region 3, wala pa naman silang naitatala sa ngayon sa Central Luzon na fish kill
Pero patuloy nilang minomonitor itong bayan ng Bulacan na kung saan nung nakaraang taon ay nakapagtala ng kaso ng fish killed. At paalala na rin, para makaiwas fish killed, kailangan nila ng sapat na tubig at continuous din yung napapalitan yung mga tubig sa mga palaisdaan ng mabuhay ang kanilang mga alagang isda. Naglalaro sa 40 to 42 degrees Celsius ngayon ang init ng temperatura sa Central Luzon. Base ito sa heat index ng nilabas ng Pag-asa mula noong 1996. Dulot ng matinding init, nababahala na rin ang Bureau of Water Resources at Power Region na sa posibleng pagkakaroon ng kristiyan sa isang probinsya. Pangunahina sa probinsya ng Tarlac, Bulacan at Zambales na may pinakamataas na kaso ng heat index. Para ng sa mga fish pond owner, sa lahat ng pwede ng early harvest ay simula na at mga nilang kintayin na agitan pa ng fish field ang kanilang alagang pangis at tilapia. Sa ating mga namamalaisdaan, una, aserbahan po natin yung ating mga alagang isda. Kung talagang sa obserbasyon natin ay medyo hindi na po kakayanin yung init, ay magkaroon po tayo ng tinatawag na emergency o partial harvest. Lalo-lalo na pwede na po natin ulit yung mga kalalaki nating bangus o tilapia. I-practice po yung good aquaculture practice wherein pwede po tayo magpalabas at magdagdag ng tubig para ma-maintain natin yung water quality. Sa tala naman ng BIFAR Region 3 nitong nakaraang taon, ang bayan ng Bulacan ang nanguna sa may pinakamataas na kaso ng fish killed dahil sa init. Kinulang sila ng supply ng tubig. Para iwas fish kill, kailangang may sapat at malalim na tubig sa fish pond at napapalitan din ito para makahinga ng maayos at mabuhay ang mga isda sa palaisdaan. Mas maganda po ang malalim dahil nagkakaroon nga ng tinatawag na thermocline. Nahahati yung temperatura ng tubig. Yung nakadirekta sa araw ay mainit, pero yung pag malalim yung sa bandang ibabaw po niya ay malamig naman. Talagang pinapangambaan lang natin sa BIFAR pag ganitong panahon na yung epekto ng sobrang init. Talaga pong ito po yung na-cause ng fish kill. Ayon sa BIFAR Region 3, umaasa lang sila ang mga fish pond owners sa supply ng tubig na nanggagaling sa mga ilog kung magtutuloy-tuloy ang sobrang init ng panahon. Kailangan nila ng magagamit na water pump sa kanilang palaisdaan para mabuhay at mapalaki nila ang mga alaga nilang bangus at tilapia sa mga fish pond. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Sa gitna ng negosasyon para sa kapayapaan, muling nagkaroon ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng US at Iran sa Strait of Hormuz, kung saan parehong panig ang nagsabing sila ay kumilos lamang para sa depensa. Binalaan ni President Donald Trump ang Iran na mas matinding pag-atake ang ilulunsad nila kung hindi agad pipirmahan ang panukala nitong peace deal, habang iginiit naman ng Iran na handa rin silang lumaban kung hindi sasang-ayunan sa kanilang mga kondisyon. Bagamat nagpatuloy ang labanan, sinabi ni Trump na nananatili pa rin ang ceasefire habang sinusuri pa ng Tehran ang 14-point memorandum na layong tapusin na ang digmaan. Kinumpirma ng European Commission na hindi isususpindi ng Portugal at Italy ang bagong biometric border checks para sa mga British travelers. Sa ilalim ng bagong entry-exit system ng European Union, kinakailangang sumailalim sa fingerprint at facial scan ang mga biyahero mula sa labas ng EU. Nagkaroon na rin ng mahahabang pila at pagkaantala sa ilang paliparan sa Europa dahil sa pagpapatupad ng sistema. Nauna ng pansamantalang niluwagan ng Greece ang biometric checks upang maiwasan ang matinding abala sa mga turista ngayong summer season.
Sa kabila nito, tiniyak ng mga otoridad na walang kakulangan sa fuel supply at pinayuhan ang mga biyahero na huwag baguhin ang kanilang travel plans. Kinumpirma ng Korea Disease Control and Prevention Agency ang unang locally transmitted case ng Oz virus sa South Korea. Isang babae na nasa edad 80 ang tinamaan ng sakit matapos makaranas ng lagnat, chills at pananakit ng katawan dulot umano ng kagat ng garapata. Ayon sa mga otoridad, wala itong travel history sa ibang bansa at tuluyan na ring gumaling matapos malapatan ng lunas. Ang Oz virus ay unang nadiskubre sa Japan noong 2018 at bihira pa lamang ang mga kaso nito sa buong mundo. Nagbabala naman ang health authorities na maaaring lumawak ang pagkalat ng tick-borne diseases dahil sa climate change at pagbago-bago sa tirahan ng mga garapata. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11, na nagsasabi, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!